Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, eto na ang isa sa mga battle dito sa Vuelta Valentong na inaabangan ko rin so far. Pero medyo natagalan ako sa pag-review ng battle na to kasi nung in-upload to, focus ako sa pinasasiko ng Bara sa Motos eh. Tapos after ko doon, inuna ko pa yung Jonas at Fruz, 'di ba? Tapos bumalik ako ng Motos para mag-review ng isang battle. Tas eto. Okay, Pistolero versus Invictus. Medyo mahaba kasi yung battle na to, 40 minutes, medyo nagagawal tayo sa oras, pero eto, mahaba-haba ang ating oras at tignan natin, bigyan natin ng magandang breakdown, ng magandang review yung battle na to kasi Battle of the Champions to. So, meron na naman tayong madadagdag sa playlist natin ng Battle of the Champ. So, nakakatuwa kasi dumadami na yung mga Battle of the Champs dito sa Flip Top kasi patagal ng patagal, syempre dumadami kada taon. Dumadagdag kada taon yung mga champion. At ito na, isa sa mga gusto nating mapanood, Pistolero vs Invictus. Bago tayo mag-start, nung ni-review ko yung nagbigay ako ng prediction dun sa poster. Ang sabi ko doon, sa pagkakaalam ko, ang sabi ko doon, I'll go with Pistolero dito. Kasi nga, ayun, binreakdown ko naman sa style nila dun sa prediction ko na yon kung bakit si Pistolero yung para sa akin para sa aking ahead sa matchup na to. Since si Pistolero kaya niya mag-diffuse kaya niya mag-diffuse ng iba't ibang estilo. Once na mapag-aralan niya yan, kaya niya talagang i-breakdown, kaya niyang i-expose yung estilo ng kalaban. Kaya nga nakakatakot kalaban si Pistolero nabanggit ko na to dun sa poster review natin. So marami akong sinabi doon at hindi ko na uulitin dito. Panoorin nyo na lang yon. Tapos pinanood ko yung neto, yung pre-battle interview kanina bago ako mag-proceed. Sabi ni Pistol doon, marami siyang nasulat, marami siyang angulo para kay Invictus at isa daw yung nakikita niya, isa lang daw yung nakikita niya kay Invictus, hindi nga daw siya epektibo. I agree with that, no? Kasi nung ni-review ko yung poster nila, alam ko, nasabi ko rin yun na hindi gaanong effective si Invictus kasi nag-focus siya sa holo, sa multi, tapos mahabang mga setups. Kaya sabi ko dun sa free poster predictions, poster review natin, I'll go with Pistolero sa mga content na yun. Pero nung laban na to, bumaliktad lahat, guys. Yung sinasabi ko na hindi effective si Invictus, putya, sa laban na to sobrang epektibo niya. Diffuser yung style ni Pistol, pero para sa akin nung live hindi niya na-diffuse totally si Invictus. Kaya isang magandang match-up to kontrapelo actually, 'di ba? Yung inaasahan nating Pistolero na lalaban sa isang kampiyon, another champ, hindi yun nangyari kasi parang na nabaliwala yung naging ineffective kasi talaga si Pistol dito. So ayun, medyo matagal na rin yung live
event na to. Medyo nakalimutan ko na yung ibang mga happenings. So, wag na natin patagalin. Isang magandang match-up to, champ versus champ. Isa buhay 2022 champion na Pistolero at isa buhay 2023 champ na si Invictus. So, ayun. Gusto ko pa sana magbigay ng marami at mahaba pang insights sa battle na to, pero gusto ko na siyang umpisahan. So, game. Sila, 5 ang kurado natin. Non-tournament battle. Game. Pakinggan natin. Ang banat, Pistolero. Palakpakan naman muna tayo. Flip-top game. Game. Flip-top game. Flip-top game. Nakatatlo na ako ha. Putang ina mo. Alam mo ba kung bakit niya tayo pinagtapat? Kasi lahat ng wala sa akin nasa iyo at masagana. At ako naman ang nagpapakasasa sa mga bagay na wala ka. Gusto mo akong magdagdag ng moves? Pues ikay makakaasa. Ngayon tong pistol nag-step up, may magsasayaw sa bala. Nung tinapat daw to sa akin, agad niya daw sinunggaban. Titulong sa kanya na salin, handa daw na ipusta niyan. Yung nag-akalang siya yung kakamig, makikita nating luwaan at ang masasabi mo, awit, mali ka ng sinugalan. Kampiyon daw ang katapatan nasa iisang bilog. Nakaangat daw sa laylayan gamit multi niyang hinog. Nakatapat niya at nakalaban, papauwiing tigok. Nang magaganda niyang tugma ang tatapusin ng piyok. Ang ina mo pumipiyok ka, tol? Yak! Siya rin naman eh. Di ko naranasan yung buong karir ko, pre. Isipin mo yon. Most viewed highlight mo sa YouTube compilation ng piyok. Tang-ina ang saklap, boy. Ganyang kakawak, hoy. Yung video mo kang drag rape, tang-ina puro crack, boys. Tapos self-proclaim na meta, porket may iisang gumaya sa wax niyang bitaw. Cygnus. Sino? Si Cygnus? Yung neck na ikaw? Nakita mo ba dinulot mo sa tao? 25 anyos, panot. Kagagaya sa mga sinulat niyang verso talata. Yung katawan sobrang namayat, yung leeg niya pa humaba. Tapos proud ka pang hayop ka, di ka man lang ba naawa? Kakameta mo, yung tao, may tama na yung baga. Di ba nag-comment siya nung pinost mo yung poster? Sabi niya, mapapalaban ka dyan, pero good luck pa din, boss. Di niya pinansin kasi akala niya pambabatikos. Ngayong dinadanas mo na yung unos, huli na para sumilos. Pagsisisihan mong hindi mo pinansin yung Cygnus. Nice, ganda nun. Hindi ka masasalba ng mga... Ganda ng setup. Nag-comment. Hindi pinansin. Tapos Cygnus. Ganda nun. Ang ganda ng setup ni Pistol doon. Ngayong dinadanas mo na yung unos, huli na para sumilos. Pagsisisihan mong hindi mo pinansin yung Cygnus. Ganda nun, ganda. Hindi ka masasalba ng mga tropa mong content creator na todo puri sa'yo kesyo. Intricate daw siya bumanat at simple lang yung baon kong berso. Minamaliit nyo ko porket hindi tayo pareho. Well, exactly, yun na yung punto. Talagang iba ako sa inyo. Kasi pagkatapos ng kampyonato, 2 beses siyang natalo. Kala mo, espesyal ka? Nung lumabas ako sa ligang to, 1 beses lang akong natalo. Kontrobersyal pa. Kasama mo yung most viewed, pero finals nyo least viewed. Ang weird nun, tang-ina. Finals ko, 5 million views. Ako lang nag-perform mag-isa. Hey! O bakit mo sinasabi yung pistol? Wala namang kinalaman. Ang sarap lang sa piling pag yung mayabang niyabangan. Pati estado, trabaho, pinandidikdik sa laban. O Mr. Accountant, anong feeling ikaw yung binibilangan? Pagkasapak, punto yun. agad sabay gilid sa kanan. O anong feeling ikaw naman yung Ulit. O Mr. Accountant, anong feeling ikaw yung binibilangan? Pangalawa yon. Pagkasapak, tumba agad sabay gilid sa kanan. O anong feeling ikaw naman yung binibilangan? Pagkahugot ng pistol, isa-isa kang binalahan. Putang ina. Anong feeling na ikaw naman yung binilangan? Marami ka nang nalalaman. Dapat na sa'yo mapatikom. Fuck your multi, ito'y perfect rhyme, effective at simple. Itong presidente ng World War, inabot tragic like Lincoln. At ang pumatay sa'yo, itong classic na pistol.
Putang ina, ang lakas pala nung round 1 ni Pistol eh. Ang lakas pala nung round 1 niya, men. Putang ina. Vuelta Valentong 12. Alam ko na nabanggit ko na to sa inyo. Nasa likod kami nito. Sobrang init. Sobrang daming tao. 'Di ba? Hindi talaga kapag nasa likod ka, siyempre ang init na, ang daming tao. Siksikan, sobrang dami talagang tao na itong ano na to, nung event na to. To be honest guys, hindi ko na-appreciate yung round 1 ni Pistol that night, that event. Sabi ko nga nun, ang hina nung round 1 ni Pistol, parang hindi nakapaghanda parang ganoon yung ano ko, take ko doon, parang komento ko. Pero eto, grabe yung second half attack ni Pistol. Bumuelo siya sa first half, bumuelo siya ng mahabang setup, 'di ba? Yun yung buwelo niya eh. Sumusuntok pero mahaba yung setup. Pero alam niyo kung saan nag-umpisa yung momentum o yung peak o yung switch ng energy dun sa transition ng sino yung na-impluwensyahan mo, si Cygnus. Tas ayun na, after nun, nag-comment siya sa'yo, di mo pinansin, ngayon nararanasan mo na yung unos, magsisisi ka, di mo pinansin yung Cygnus. Yun yung unang solidong punchline na binitawan ni Pistol para sa akin. Tapos nagsunod-sunod na yung yung accountant, binilangan, 'di ba? Classic Pistol. Ang lakas ng second half. Kita nyo, ang daming tumatak. Marami pa yan. Hindi ko na lang isasama pa yung iba. Pero, para sa akin, solid na round 1 second half ni Pistol. Sa first half kasi medyo slow start pa eh. Nagjo-jokes pa siya. Naglalan pa sa joke. Mahaba pa mga setup. Actually, ayun yung iniisip ko kanina eh. Sabi ko, magtutuloy-tuloy ba yung ganitong mahabang setup ni Pistol? Kasi para sa akin hindi nagiging worthy yung pinaka-punchline eh. Pero ayun, second half, grabe, dumikdik si Pistol doon. Ang ganda nung mga punto niya, lalo na yung Cygnus, talaga sobrang tumatak sa akin yung Cygnus na yun. Tapos binibilangan, accountant, isang solido yun, men. Yun yung dalawa sa maraming punchline ni Pistol dito sa round 1. To be specific, sa second half, yun yung dalawa na nag-stand out talaga, na masasabi kong yun yung kailangan tapatan ni Invictus, yung mga ganong punchline, yung mga ganong haymaker. So yun, tignan natin ha. Pero the door still open para mabigay natin kay Invictus yung round na to. Hindi naman natin sinasara yun eh, 'di ba? Hindi natin sinasara yung pinto para, 'di ba? Kasi pag sinara natin yung pinto, baka sabihin niyo na kahit anong lakas yung performance ni Invictus, binigay natin kay Pistol, 'di ba? So, hindi tayo ganoon. Lagi tayong open sa lahat, wala tayong bias mag-review ng battle, kasi para saan? 'Di ba? Ang question doon, para saan? Bakit magiging bias ka sa pagre-review ng mga ganito? Kasi tropa mo 'yon. May anong makukuha mo, 'di ba? 'Di ba? Marami tayong mga tropang battle MC, especially the Motus Boys, 'di ba? Pero pag nire-review ko yung mga battle nila, casual, tropa, 'di ba? Walang bias, 'di ba? Kaya nga kapag nagkakakitaan kami sa event, kakabiruan kami na nag-aasaran na di mo ko binoto sa review mo, ganyan. Pero wala lang, 'di ba? So, casual at no bias na review lang, no? So, ayun, para sa akin, kailangan natin mapakinggan yung round ni Invictus, and still vulnerable ang round 1 ni Pistol. Although malakas yon, pero we're not closing the door, 'di ba? Pakinggan natin si Invictus. Nag-isip muna ako ng game plan para madali ka na lang din ma-degrade. Isa kang hipokritong na may personal, madaling tagsain na madaming hate.
lalo sa katangian niyang innate. Tas medyo magaling mag-fabricate. Tsak papatay dito sa pistolero character assassinate. Flip top game! Man-breakdown ng kalaban niya ng estilo niyang laos. Maninira ng pangalan, di pa doon nagtatapos. Mangangaral, sabay drama, may advice pa tong kapos. Kung sa radyo merong papadyak sa flip-top, Kuya Diyos! Tang ina mo, Mongoloid, may OCD ka? Puking ina, hindi niya nga masolusyonan yung obesity niya. O di ba hypocrite? Kung mang-small, kala mo naman siya may immunity. Porque may pistol, nilabas niya insecurity. Pistol. Oo, sa ganun ka na nasanay hanggang sa iyong kakampi. Pagkat lumago na hanay siya karampot sa lapi. Napunta sila sa away nun at nagparte-parte. Kung kailan nagkaroon ng bahay, doon pa nagtagpi-tagpi. Mababang klase ka kasing rapper. Tas ako pa niyaya na makabattle. Ano bang akala mo, may awa pa ako sa mga katulad yung squatter? Kaya kung lahat gulat kung ba't namatay ang kanyang brother, talagang ganon kapag ilang taon buhay kasama cancer. Change topic. Romano. Kasi extra ka lang naman, di ba? Di pa convincing yung dahas? Pues gagawin kita na bida sa sariling palabas. Talagang lamog, parang sinagasaan ka ng dobleng bus. Malamang magkakaroon ka ng sarili mong supporting cast. Oo, pangalang pag-aari, nakarekta obituary. Kasi wala ka namang sinabi kahit battle rap hinabi. Porque artista, kala matik agad meta tong si Chubby. Kaso hindi ka pambisira, basta extraordinary. Kasi mahina ka obituary. Kasi wala ka namang sinabi kahit battle rap hinabi. Porque artista, kala matik agad meta tong si Chubby. Kaso hindi ka pambisira, basta extraordinary. Pambisira. Kasi mahina off yung sound. Panira sa compound. Kung yung motus na sa liga, ikaw dapat motus bound. Kami habol namin letra sa pasikat focus crowd. Pues kung sa Batang Quiapo, extra ka sa flip-top bonus round. Pagkat papansin sa eksena, may paharang-harang pa. Mga linya niya, direkta tas gawa na pagsampa. Pabigat ka lang, punyeta ka, daan-daang barya. Pas nalaglag ko lang yung extra, parang nag-aalkansya. Nice. Kasi artista na to. Diba? Bakit ganto? Panay patulong pa palagi yung squatting na bano. Kaso may lip kraman at M-side ka patang ina nyo. Patay ka pa rin sa Metro 10 kahit mag-camping tatlo. Mag-camping tatlo. Double Nice. champ na iilang. Oo, mukhang nawiwindang. Double champ. So, alam naman natin, no? Sunugan. Kumugan or Sunugan sa Kumu Season 1. Tapos, yun yung I think 2021 yun eh. Tapos biglang, pagpasok ng 2022 sa buhay, nag-champion ulit si Pistol. Kaya, double champ yung sinasabi ni Invictus dito. Tren sa Metro 10, kung may lip kraman at M-side ka patang ina nyo. Patay ka pa rin sa Metro 10 kahit mag-camping tatlo. Oh, yung double champ na iilang. Oo, mukhang nawiwindang. Kasi kung ako ang leading man, yung double dyan, paningit lang. Pagkat mahina ka pa, Bonjing, hindi mo ako malilinlang. Ngayong ako kalaban, pati lyrics mo matitimbang. Kaya tingin man nila, di ako dapat nagkampiyon, may punto yan. Sadyang hinanap yung presensya ko nung di sinuntutan. Pinatay ko lahat buong run. 0-0 tutukan. Gusto nyo pa ng ebidensya? Ito pistol duguan. Okay. Ayun, 'di ba? Sabi ko sa inyo, we're not closing the door for Invictus and we'll give him a chance to beat Pistoleros round 1. But for me, unfortunately, Invictus round 1 wasn't enough to beat that round of Pistol. 'Di ba? So I'll go with Pistol dito sa score na 9-8. So naalala ko lang ito nabanggit ko kanina bago tayo mag-start sa video na napanood ko nga yung pre-battle interview. Isa sa mga sinabi ni Pistol doon, ang pinaka butas daw ni Invictus is
nag-focus sa rhyming, sa holo, tapos hindi nga ganun siya ka-epektibo. And yun, nakita natin sa round 1, although andun yung rhyming, 'di ba? Wala, Invictus yan, andyan yung holo, 'di ba? Andun yung rhyming. Andun yung mga punto, 'di ba? Yung pag-breakdown ni Invictus sa estilo ni Pistol nandoon sa early part ng round 1. Pero sa sinasabi ko sa inyo na yung lakas ng round 1 second half ni Pistol, yun kasi yung naset na standard ni Pistol sa round 1 eh. And sa tingin ko hindi yun umabot, hindi naabutan ni Invictus yung ganong performance level. Kaya para sa akin ibibigay ko yung round 1 kay Pistol sa score na 9-8. So malayo kasi si Pistol, marami siyang mga haymaker at marami siyang mga pasundot-sundot na suntok na effective. Kay Invictus naman, andun yung holo, andun yung rhyme schemes, andun yung pag-breakdown sa estilo ni Pistol, pero sa tingin ko wasn't enough kasi wasn't enough siya kasi wala siyang gaanong mga punchline, wala siyang gaanong mga haymaker So comparing to them, comparing their round 1, sa tingin ko mas effective si Pistol. So round 1 Pistol 9-8. Round 2 Boring, no? Holo rhyme. Isang araw sumakay si Invictus ng jeep. Manong bayad! Doon lang... Ginawa na niya to kay Emar, di ba? Yung sumakay sa jeep, di ba? So, ginawa na niya yung kay Emar, sa pagkakalam ko. Manong bayad! Doon lang po ako sa rotonda. Tol, sagot ko na yung lola. Para makakota, kasama pa pang cobra, bahala ka na po sa lahat ng mga sobra. Ulul, 20 lang binayad mo. Ano pa alamang dito sa akin? Wordplay? Puta pare, alin? Yung mga banatang iyong layunin, isang adikain. Layunin, adikain, gets. Pero yung layunin mo, adikain, ano kahulugan yan pare? Doon pa lang sa adik tsaka sa kain, mukhang malabo na mangyari. Nice. Ililito mo lang yung utak ng tao, yan yung galawan niya at modus. Sige, himayin natin maigi yung root ng wordplay niyang obnoxious, adikain. In English, motivation, aspiration at goal. Ano, hindi pa ba obvious na ang synonym ng mga English word na nabanggit ko ay purpose? Diba? Magkakapatid lang yan sila. Tangina mo, laban yun ni Romano. Ang lumpit din ng sundot ni Par. Pinilit niyang i-wordplay yung Rome at July papunta sa Julio Cesar. Tapos yung tao walang tugon. Wala man lang umalulong. Tahimik lang yung Rome. Motos game. Ang ina mo, wordplay mongoloid ka. Magmo-mongoloidan tayo dito. Putang ina mo. Hindi mo na alam kung paano kumonekta sa tao. Focus ka lang sa pagsusulat. Yung dalawang tropa mo, partners, may pinapatakbong negosyo, Brad. Ikaw lang daw yung anti-social na palaging nakasolo at yun din mismo yung rason kung ba't ayaw kanilang kasosyopat. Sociopath. Ulul, magtitripan lang kita. At kahit sa inyo to ganapin, mananatiling ganun. Ikaw pa rin ang expat sa iyong sariling nasyon. Dalawang tropa mo, Olongapo icons, kinonsider na silang gods doon. Puta siya yung kampyon, pero walang nananalig kay patron. Nang ina mga wordplay yan. Lord Play. Yan yung patunay na yung naipatag mong estilo'y para lang sa patanga-tanga. Yung ginamit niyang pampatayan, pinagmukha lang patawa. Walang patawad na pati pangalan pinangpatid sa kanya. Ramdam ko na ang taranta. Nakailang pat na, di pa rin ako napapakalma kasi putang inang style yan. Dahil sa style mo, pwede kong maging si Wolverine. Kahit di bagay sa malaki kong tiyan. 3 years niya kasi kung pinagputrip ng MC, medyo puno ang aking organ. Di nila ako natinag sa taas at lahat ng kinain niya, chibog yan. At kaya nga tumaba kasi nga nasa tapsilogan. Ganun ba yon? Tapsilog. Okay. Gago, di ba? O baka sa... Wolverine. So, di ba si Wolverine, ang pangalan niya is Logan. Tapos top, nasa taas.
Tapsilogan. Okay. Kumain, busog. Ganun yung mga wordplay na binato ni Pistol dito para kay Invictus. Kaya nga tumaba kasi nga nasa Tapsilogan. Tapsilogan. Ganun ba yon? Gago, di ba? O baka sabihin, pinapatay ko na naman yung art. Sa paghihimay ko ng estilo. Ulul, ang pinapatay ko dito yung hindi epektibo. Art is therapeutic. Yan ay sabi ni Nico. At kung doon tayo babase, ikaw yung placebo kasi wala kang dulot dito. Kitang-kita naman. Tila ba ilusyon na lang itong kumakatawan? Holorhyme o hologram? Mas mainam pa yan. Marami kang kayang ipakita pero di ka ramdam. Alam mo bakit? Kasi hologram, maraming kayang ipakita pero di ka ramdam. Doon niya hinalintulad, no? Hologram. Ayos yun. Kumakatawan. Holorhyme o hologram? Mas mainam pa yan. Marami kang kayang ipakita pero di ka ramdam. Alam mo kung bakit? Kasi nanalig ka lang sa mga hawak mong armas, yung mga personal mong kapasidad na kalimutan mong alamin. Magkaiba yung kaya mong bitbitin dun sa kaya mong dalhin. Sa kada unday, tanawang sablay, dinig yung pagkalanseng, siya ding sumasalaming. Hindi mo pagmamay-ari ang hawak mong patalim o silansang salarin. Sa kanya nakaturo ang ebidensya kahit ni strict nung patnubay malayo sa tunay yung napanood naming eksena. Tila ba pagsasadula na lang ng sensitibong krimenya at trahedya at ang nakikita nyo sa palabas yung anino ng lanseta. O disenyo ng lanseta. Nasa harap nyo't naririto. Gusto mong mamatay o mabuhay, bahala ka na sa mapili mo. Basta alay ko'y kasagutan at kaliwanagan dyan sa isip mong nalilito ngayong balang galing sa pistol ang tatatak sa isip mo. Ina, malinis naman pala yung performance ni Pistol. Hindi lang talaga masyadong ramdam dun sa live kasi siguro kung nasa SBIP tsaka VIP ma-appreciate pero dun sa dulo na hindi talaga men. Rinig naman siya, klaro naman yung klaro naman yung boses dun sa likod pero siguro dahil hindi talaga namin nakikita yung sila yung mga MC, 'di ba? Kahit nga dun sa kahit nga sa screen, syempre natatabunan ng mga ulo eh. Okay, pero yun, going back. Ganun, tulad ng round 1, nag-start si Pistol sa buwelo. Yung round 1, nag-umpisa siya sa mga jokes 'di ba? Ngayon dito sa round 2, kinengkoy niya, nag-umpisa sa clowning. Kinengkoy niya si Invictus, binbreakdown niya yung estilo about dun sa wordplay. So ayun yung ginawang panimula ni Pistol at naging epektibo naman kasi at some 50-50. May effective, may mga slept on, 'di ba? So pero buwelo niya yun eh. Yun yung ginagawang buwelo ni Pistol papuntang second half. Nakita na natin sa round 1 na ginawa niya yun. Then pagdating sa round 2, ganun ulit yung nakita natin. And sa tingin ko, yung second half ni Pistol, andun ulit yung mga dikit-dikit na suntok. Pero sa base sa pagkakaunawa ko, sa pagkaka-absorb ko ng first and second round ni Pistol, sa tingin ko hindi na nahigitan or hindi na pantayan ni Pistolero yung round 1 performance niya, which is ayun yung ginawang standard ng battle na to kasi yun yung una at hindi na napantayan ni Invictus yun. Syempre yun pa rin yung standard ng battle na to, yung ganong kalakas na round. And unfortunately malakas yung round 2 ni Pistol, but yun nga, unfortunately hindi siya pumantay sa round 1 performance niya. So andun pa rin naman yung slow start, ginagawa niyang buwelo yun, pag-breakdown, clowning, then pagdating sa second half, technical, punto, 'di ba? Andun. Pero not enough to, alam mo yun, para mapantayan yung round 1 performance niya. Pero solidong round 2 pa rin yun, isang malinis na round 2 pa rin yun. Invictus, pakinggan natin. May chance si Invictus na makuha yung round 2, pero depende sa magiging performance niya. Tinitira pa yung paghuholo ko. Akala mo talaga clean hit.
Gigil na gigil, patong si Gago. Mukha kang inahing inhit. Tsaka ikaw nga, sobrang daya. Lumalampas pa sa time limit. Alam mong mananalo ka lang kapag yung mga rounds mo 5 minutes. Kaya halatang wala na tong matakil. Ay, yung freestyle, no? Na mga angle. Yan na ba yung double champ? Pues ba't ang bobo niya bumatil? Tapos tingin dyan palaban, sineseryoso nyo yung title. Etang ina J-Block pa lang, di ba? Exposed na tong two-timer. Okay. Kampiyon ka lang sa sunugan kasi dinaya nyo si Zaki. Yung isa buhay mo naman, Castillo, Gorio, Rookie, Plari. Kaya paano katulad to naghari? Kung luxuria no nag-choke yung finals ko sa diyang salbahe. Ikaw yung corona mong suot, ang nagmula yan sa babae. Tay tayo dyan. Ganyan ba tunay na lalaki? Tagilid pa maaari. Tignan nyo naman, suso pa lang, halatang nakaipit kanyang ari. Kaya i-deny man pare, bisto na pagiging kalahati. Na di ka bagay maging pistol, dapat bibigandang hari. O diba ang dami niyang pintas? Yan ba mahirap mapitas? Kaya nang binigay ni Arik, matik, hindi pinapiglas. Parang dinukot ka ng hitman, tinalian ng sintas. Paluluhurin ko pa tong Christian, pero di maliligtas. Oo, wala rin naman daw kwenta tong basurang bano. Di na nga nakikinig sa sermon tong batugan na to. Kaya mistulang nag-iyutan tas pamilya kayo. Kasi yung puta mong ina yung nagpatira sa'yo. Pagkat di nagsasaing nagpiprito, magaling ka lang daw dito. Sa kanila ay pabigat, pag battle rap laging aktibo. Kaya yung Christian malamang masasapul tsak sa sentido. Gang maging kwento ka na lamang parang utak antikristo. Tutal sa pamilya tsaka apo, yan na lang nananatiling bata. Nakatira pa sa mama to, di ba? Hindi ka na naawa. Kaya maging pistol na lang yung pantakas mo at naging ginhawa. Kasi bilang Christian, alam mong wala sa'yong naniniwala. Kaya alam ko naman na need mong help. Parang wala na ma-withdrawng wealth. Kaso pistolero tapos Christ, halatang sira na mental health. Parang nagpahuli ka sa parak para ipuntang jail yourself. Pagkat patay ka na pagkadating mo ng Station 12, masyadong makajos. Yung mga sulat baka pos. Mas makalaban ako parang nagpapako ka sa cross. Hugas kamay ka mang magtago, tsak alam mo yun lubos. Kung mamatay to sa harap ko, kasalanan mo to, boss. Kasalanan mo to, boss. Tangina, kasi boss Ari, kulang to. Tangina, traumatic tulad ko. Pag nabuwang, ewan ko lang kung yay muling mabuhay nyo. Tsak di lang tama sa dibdib, mas malupit pa yung takbo. Pagkat baril na sa bibig, yan na huling hapunan mo. Oo, ito ay propesiyang nakaukit sa kamay. Napaulit ka mapunit yan ang huni ng gabay. Tong ina, no? Round to daw papanaw. Tong inang holo yan, grabe. Mas malupit pa yung takbo. Pagkat baril na sa bibig, yan na huling hapunan mo. Ito holo. Oo, ito ay propesiyang nakaukit sa kamay. Napaulit ka mapunit yan ang huni ng gabay. Kaya round to daw papanaw, tsak huli na ang lagay. Kaso sa may pangatlong araw ay muling pagkamatay. Okay. Round 2, dikit ah. Dikit yung round 2. Ano siya? Dalawa lang yung choices. Either tie or Invictus. Pwede ko siyang itabla kasi para sa akin hindi. Pwede ko Invictus talaga to eh. 'Di ba? Sige. Sorry. Ano natin? Bibigyan ko kayo ng visualization kung bakit sinabi kong pwedeng kay Invictus or pwedeng tie. Yun yung dalawang choices ko. So, bakit pwedeng tabla? Para sa akin kasi, bumaba yung level eh. Bumaba yung performance level ni Pistolero na
sabi ko nga, hindi niya napantayan yung round 1 performance niya, which is yung round 1 performance, yun yung standard na naiset ni Pistol. So, kailangan niyang mapantayan yon or kailangan niyang higitan yon. Kasi kapag hindi, magmumukha talagang mababa yung performance level niya. And ayun nga yung nangyari. Kay Invictus naman, sa round 1, consistent naman yon, pero nakita ko lang na mas effective talaga, mas malayo talaga yung gap ng performance nila, kaya binigay ko yun kay Pistol. Yun, pagdating sa round 2, yun nga, hindi napantayan ni Pistol. Still, round 1 ni Pistol yung naging standard. Pero sa round 2 ni Invictus, mas ano siya eh, para sa akin mas impactful siya. Hindi siya malakas, no? Hindi siya sing lakas nung round 1 ni Pistol. Magkaiba yung power scaling ng dalawa eh. Kasi si Pistol more on punchline, more on breakdown or exposal ng style, more on punto, references, 'di ba? More on ganon. Si Invictus kasi may andun din naman, more on punto rin naman, pero yung performance niya kasi, yung delivery niya kasi, yun yung pinaka nagdadala eh. Yun yung strength niya, yung holo, yung multis, yun yung strength niya. So sa akin, mas malakas, mas entertaining, mas impactful. Yun yung pinaka best word to describe Invictus round 2. Mas impactful yung round 2 niya compare sa round 1 niya. Sa round 1 kasi medyo para sa akin hindi siya ganoon ka-impactful. Pero pagdating sa round 2, grabe yung grabe yung impact nun, especially dun pa lang sa first part ng round 1 niya. I mean first part ng round 2 niya, mga multis niya. Tapos nagtuloy-tuloy pa yung mga holos niya sa second half. So para sa akin consistent eh. Unlike kay Pistol sa round 2, yung first half ginawa niyang buwelo, pagdating sa second half dun na nagsiksikan yung mga punchline. Kay Invictus kasi nag-start siya ng malakas, naging consistent. So para sa akin, mas impactful talaga. Yun yung pinaka best description para sa round 2. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pwedeng kay Pistol to or pwedeng kay Invictus. Pero para sa akin, bibigay ko yun kay Invictus sa score na maliit lang naman yung agwat. Dikit lang naman yung round 1 and dikit lang naman yung round 2 nila parehas. Kung magbibigay nga tayo ng pointing kung yung scoring natin is pointing system, pwede kong ibigay kay Invictus ng 8.5 eh. 8.5 versus 8 points para kay Pistol. Pero since hindi tayo gumagamit ng pointing system, ira-round off na lang natin. So 9-8 in favor of Invictus. So ikaklaro ko lang, sabi ko nga sa inyo, kung gumagamit tayo ng pointing system, 8.5 to. So baka kasi sabihin nyo, akala ko ba malakas, akala ko ba standard yung round 1 ni Pistol, and hindi naman ganun kalakas yung take nyo dun sa round 2 ni Invictus. So para sa akin, standard pa rin yung ginawa ni Pistol, yung round 1. Yun pa rin yung round 2 beat. Okay, round 2 beat yun. Solidong 9 points yun para sa akin. Yung kay Invictus kasi 8.5, since hindi nga tayo gumagamit ng pointing system, ni round off natin, kaya nag-tie. Kaya yun, round 1 ni Pistol pa rin ang round 2 beat. Okay, so kinlaro ko lang kasi baka may mga basher diyan, alam niyo na may mga basher. Pero salamat sa mga basher pa rin, 'di ba? Nanonood pa rin kayo sa akin. Okay, tabla 9-8 Pistol, 9-8 Invictus, 17 all. Round 3, deciding round, crucial. Pakinggan natin. Wala daw magandang pinakita si Luxurio nung finals namin na tuluyang napasuko. Ayun yung yun yung, di ba, inumpisa ni Invictus sa ganun eh. Yung ganung angulo na yung kampeonato ko dikdikan, yung kampeonato mo galing sa babae, di ba? So ayun yung isa sa mga opener eh na, uy, tangina, magandang angulo yun, magandang start yun. Kaya natuloy-tuloy ni Invictus hanggang sa dulo. Yun, malinaw. Ang pinakita si Luxurio nung finals namin na tuluyang napasuko. Round 1 pa lang kasi pinaluhod ko na kaya napasubo. Tangina mo. Naaalala mo yung sinabi mo kay M-Site?
Kung usapang 3GS lang, walang dating si Christian Paulo. Okay. Kasi kung Christian lang ang usapan, Christian Carlo. mas magaling si Christian Carlo. Thank you. Di ko akalaing maiisip mo yan, men. Ito yung mga dapat ina-idol, di nagsisinungaling. Hayaan mong pasalamatan ka ni Pistol, buo mo sanang tanggapin ang lahat ng parating at sisiguraduhin ko sa'yong tatamaan ka ng magaling. Maniniwala ako sa'yo, sinungaling ka. Ginamit mo yung holo tsaka yung wordplay para patunayang hindi ka tamod ni Sayad at di siya gamay sa pagtakbo. Klaro sa amin yung koneksyon, anumang pag-alinlangan mo. Ito na yung tawag ng katotohanan at ang lahat iwawasto. At ngayon masasagot na yung mga denial mo. Denial. Sumali ka dito, 2015. 2020 na lumabas yung holo sa yung tactic. 5 taon kang tinanggap sa kanyang ampunan, wag mo nang deny yun, Patrick. Bago pa magka-holo, magka-title at maging profile pic, bago ka pa umangat sa poster, isa kang foster kid. Nung di ka pa natatalo, siya inspirasyon ng iyong stilo. Nung di ka pa natutuluyan ng kung sino, siya nagpatuloy sa'yo dito. Kung wala kang naging role model, baka nagdodota ka pa rin sa computer na tigpipiso, lupit ng galawan ni Iho, para di na maka-score yung kalaban, din na yung sariling hero. Okay. Hubaran ng katotohanan, ibalandra sa mga naparito. At lahat ng yan hindi matatakpan ng simpleng pagtalikod dahil wala akong ibang intensyon kundi ipahiya ka dito hanggang sa ikaw na kusang humiram ng maskara ni Carlito. Tuturuan kitang lumingon habang nakadapa sa sahig kung saan ako nakatapak. Tuturuan kitang lumingon habang nakadapa sa sahig kung saan ako nakatapak. Nakataling ipaparada ng sasakyang siya'y hatak-hatak. Ito'y biyaheng panakaraan, yung kasagutan mahahanap 10 taong balik tanaw, yung Invictus na kasayad. At total nandito na tayo sa nakaraan, hayaan mong lumakad tayo pa. Parang ito yung pistol na ano eh. Yung ganitong pistol, parang ito yung pistol na lumaban kay Mot eh. No sa Matira Mayaman. Nafe-feel ko yung vibes ba, yung aura ni Pistol nung laban niya kay Mot, parang ito. 'Di ba? Nung kumbaga napanood niyo na ba 'yon yung Pistol vs Mot? Kung napanood niyo 'yon, mag-guess niyo yung sinasabi ko na maraming malalakas na linya si Pistol pero natutulugan doon sa laban niya sa Matira Mayaman. Solid yung mga rounds, solid yung mga mga lanes niya doon. Pero natutulugan, hindi na-absorb ng mga tao. Ngayon dito, solid yung mga solid yung mga references at punto ni Pistol, pero slept on eh. So I don't know why, pero may iba naman na napapareact, diba? May mga sumisipol, mga ganun, diba? Okay naman eh. Pero ang question lang, bakit natutulugan ng iba? Hindi ba nila nagigets yung pinupunto or nire-reference ni Pistol? Parang most of the viewers parang ganun eh, no? Pero solid yun, men. Hanap 10 taong balik tanaw, yung Invictus na kasayad. At total nandito na tayo sa nakaraan, hayaan mong lumakad tayo pabalik. Ipapakilala kita ulit. Siya si Invictus, Arma Letra, Moro Beats. Diyan siya napadaan. Naging Wankyaw na sa kalaunan na biyak din at nabariyahan. Lahat yun grupong may pinaglalaban, may motibong kakabiliban. Boses ng masa, sundalo ng bayan, puwersang di mo natindigan. Naging magkakaaway mga grupo natin. Tahimik lang ako't nakaosyoso. Habang kagalit na daw nila sinikot, nagsipaghinahon ng mga tono. Kapag may laban, eksenang halalan, mga galawang nakakaloko, kumakamay sa squatting at umaasang magkakaboto. Okay. Bars? Umaasang magkakaboto. Kata-enigma. Di ba nung una, isa ka sa tagapagbuyo, tigagatong hanggang sa merong apoy na nabuo. Nung yung kaldero uminit, biglang talon ka sa gilid, nako po, tigas-tigasang lumambot din sa sariling pakulo. Kaya yung dating kayo, naging ikaw na at sila. Ligtas katawan at di daw nagpalamon sa iba. Nanalo, nagkampiyon, nagpugay ng mag-isa, sigaw niya, I am legend, at siya na lang yung natira. Kung ano-ano na kinakain,
Yan yung galawan ng lintik. Patunay yung performance mo ng pinali kung gaano ka kahusay sumipsip. Binigyan mo nga lang ba siya ng papugay at hinangad na mapakilig o simbolo ng paghihiganti yung pagbalik mo ng corona sa incheck? Tang ina mo. Ginawa ni ginawa ni Invictus yun yung laban nila ni Husky sa finals. Yung pag-abot ng corona. Binigyan mo nga lang ba siya ng papugay at hinangad na mapakilig o simbolo ng paghihiganti yung pagbalik mo ng corona sa incheck? Tang ina mo. Simbolo ng paghihiganti yung pagbalik mo ng corona sa incheck. Kasi mahal niya daw yung liga. Dinidiin pa nung gago. Ulul, ipagsigawan mo yan sa sarili mong kampo. Lahat ng babahid may atraso. Tigilan mo nga ako. Huwag mong hanapin dito yung dungis na nakapahid sa mukha mo. Kasi sila mang nanira para sa personal nilang gain at intention o ikaw na loyal sa pareho ang siyang dapat na i-question. Isa lang ang conclusion nito pagkatapos nitong session. Wala nang traidor, wala nang banusag po, pero traidor meron. Pistolero Pistolero versus Moth vibes yung yung approach ni dito ni Pistol. Okay to, crucial yung round 3 kaya sa tingin ko set aside muna natin yon. Pakinggan muna natin si Invictus dito. Ayoko muna disclose ng opinion sa sa round ni Pistol. Sobrang crucial siya eh. Dikit yung first 2 rounds tinabla natin yun eh. Kaya Invictus, pakinggan natin. Okay. Si Pistolero nag-focus siya sa pag-breakdown, 'di ba? Pag-breakdown sa estilo ni Invictus, yung abot kay Sayad, 'di ba? Tapos more on breakdown ng estilo ni Invictus. Tapos more on technical. And naging technical si Pistolero dito. Nakakagulat lang na more on technical yung ginawa niya dito. Traidor meron. Tanginang ender yan. Sobrang bad. Pues iniwasan ko lang yung pistol parang lumiyad. Kasi tanginang to, bobo, OA Brad. Ano daw ako bago yung holo? Wordplay God! Gigil na gigil si Kortank. Tanga mo kang coin bank. Hirap mo pang intindihin parang Korean boy band. Sadyang walang ibig sabihin, kala ko tuloy prank. Tamang pistolero pagkat kanyang pinupoint blank. Halatang sobra mong tanga. Malamang basura ang network. Para kang puta na escort. Panay banuna sa network. Wala daw oras sa kanta. Tapos sa laban ng effort. Tanong panong gunman ka gayong wala palang record. Pang 40 battle mo na yan. Tangina lupit no? Gunman, wala kang record. Daw oras sa kanta, tapos sa laban ng effort. Tanong panong gunman ka gayong wala palang record. Pang 40 battle mo na yan. Kailan tatantanan? Ni wala na ngang nagtatanong sa'yong may laban ka man? Pues gantong hitman, estilo neto, saktong tinatambangan. Kasi kung ikaw yung pistolero, ako ay naabangan. Diyan nilalampasan, kasi nga grabing wak. Pinagtawanan ng mga laughing stock. Ako na wala ngayon ang fucking bako. Tangin na kagad to mag-battle rap. Ikipanakutin, huwag ka malikot. Hindi ka sagutin kapag natigok. Di ka papaabutin, pilit mga bulin. Kasi ikiyokbit, palalatibo. Dito lang tibo. Nya pagkabigo, patataubin, magiging abo. Huwag nang tanungin, ba't ba ganito? Ganto ka na rin abang naghihingalo. Tas di raw trip yung style, pas masyadong rude. Agwat 100 miles, di ba understood? Baka pants on fire, kasi knock on wood. Maging gun for hire, sa akin gun for good. Tamang ukit blade, sana yung engrave. Pagkat malakas lang dito kanyang food intake. Pas babadi pag solido parang proving stage. Pinagpracticean yung pistol mala shooting range. Kaya
burog, tsaka Tang inang yan, pinag-practicean yung pistol, parang shooting range. Yung mga simile metaphor ni Invictus, kumukonekta na. ting range. Kaya burog tsaka durog kapag tuluyang nagpaka-animal. Pagkat natuto na't mas tactical, habang improvement niya na marginal. Ako merong bars, wordplay, pati flow sa tunog carnival. Pas anong palag ng pistol mo kung dinala ko buong arsenal? Putang ina. Wala na. Ayun na yung ayun na yung nail in the coffin sa battle na to. Ano magagawa ng pistol kung ang dala ko buong arsenal? 'Di ba? Tinapos na ni Invictus doon. Pas anong palag ng pistol mo kung dinala ko buong arsenal? Ganda, ganda. Kasi pistolero ang puta ang sangsang. Akala ko hitman ng ganggang. Kaso tanod pala na may wangwang. Aanurin ka na lang sa pangpang. Di lang malinis pag kumilos agad salvage pagka bang-bang. Tiyak makikita na tong pistol naka-tape na parang gunban. Kala mo hari ka sa trono? Kaya ugali walang modo? Pinupuna pastilo ko, wasak to sa akin basta bobo. Tipong sa layo ng agwat kapos ka kahit nakatodo. Di uubra yung pistol mo, dala ko sniper nakaholo. Ina sniper nakaholo. Ina mo? Hindi Sa gunburst, tang inan, wasak na 'Di ba? Anong magagawa ng pistol kung dala ko yung buong arsenal? Tapos, ang dala ko, sniper na nakaholo. Ayun, tangin ang dami ng dito, epektibong punchline si Invictus. ilang buwan naging gahol. Nabaliw na't stress galore. Magagilap ng salitang malahit man sentensyador. Ano pang kapareho pwes para sa akin isa tol. Bukod sa pistolero pwede patawaging tirador. Ooh! Kasi mga Ano yun? Semi-call out ba yun kay Six Threat? Semi-call out ba kay Six Threat yun? ano pang kapareho pwes para sa akin isa tol. Bukod sa pistolero pwede patawaging tirador. Kasi mga tira niyan supot, parang hitmang retarded. Marami ka lang taga-nood, kaya kita naging target. Saktong pangalan matunog, malaki kanyang market. Kaso pag masamang loob, madali lang ma-upset. Parang mga taong nasa middle tsaka low class. Dahil sa gobyernong sobrang daming bahot butas. Pagkat korupsyon niya na'y sakit na walang lunas. At kung kalaban ka ngayon, tara magkampi tayo bukas. Nice one, brother. Nice one. Buwelta pala itong 12. Tang inang yan, no. Tumaas yung balahibo ko sa ender ni ni Invictus. Kakaiba yun, no. Goosebumps, tol. Goosebumps. Diba? Di pa rin tapos. Di pa rin tapos yung goosebumps ko. Pucha. Lang. Ang solido lang nung bagsak. Diba? Na kung kalaban kita ngayon, sige magkampi tayo bukas. Kasi nga, diba, September 20 ba to? Tapos diba yung September 21, linggo yun. Diba may, ano ba yun? Protesta sa Luneta. Kaya kung napanood nyo yung MP3 vs. MZite, diba meron dong Lunita. Ayun yun eh. So, ayun. Ang ganda ng bagsak, ang ganda lang although hindi pang disc kay pistol yung yung ender, pero yung bagsak kasi, 'di ba, na pang ender talaga. Hindi niya pinalaman sa gitna, hindi niya ginanon eh. Ender talaga na sige, eto na, babagsak ko na to dito. Tapos ayun na, tapos na. Kaya ang ganda lang nung bagsak, ang ganda nung bitaw. Pero regardless, 'di ba, para sa akin nakuha na ni Invictus 'yon.
ang dami niyang ano, ang dami niyang mga haymaker kung tawagin talaga. Andun yung ano magagawa ng pistol kung dala ko buong arsenal. Tapos yung dala ko sniper na nakaholo. Tapos marami pa eh. Marami pa siyang yun yung dalawang tumatak para sa akin. Pero marami pa siyang mga pasundot-sundot na punchline. Katulad nung kay pistol sa round 1. 'Di ba? May dalawang nag-stand out na haymaker tapos yung iba sundot-sundot lang. Pero yun, yung round 3 ni Invictus, yun yung masasabi kong tumapat doon sa round 1 ni Pistol. Okay? Yung round 2 kasi possible sa ano na lang sa impact na lang talaga nagkatalo eh. Pero sa lakas talaga ng performance, round 1 talaga ni Pistol yung naging standard. Pero yun, round 1 Pistol, round 2 and 3 ibibigay ko yun kay Invictus, especially the round 3. Sobrang ganda nung round 3 ni Invictus. Medyo nag-stick si Pistol sa pagbe-breakdown kay Invictus eh ng mga ng estilo niya, yung about kay Sayad, yung mga ganun. So nag-stick siya doon, tas more on technical. Kay Invictus kasi parang mas colorful eh, mas enjoyable, mas entertainable, mas kaabang-abang, 'di ba? So, ayun lang naman yung take ko lang naman doon. Pero kayo, ano yung boto nyo dito para sa inyo? Si Pistol ba? Invictus ba? Comment section. Pero para sa akin, round 1, Pistol. Round 2 and 3, Invictus. Battle of the Champs, respect. Pero I'll go with Invictus dito. Mali ako sa prediction ko dun sa poster review. Kasi para sa akin, Pistol yon on paper. Pero pinakita ni Invictus na mali. Maraming nagkamali sa prediction na to. Okay? So final score, 988. So that's 25. Tama. 25 points for Pistol. Kay Invictus naman, 8, 9, and 9, 18, 26. 26 to 25, Invictus. Invictus versus Pistolero, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho sa dalawang isabuhay champ. Yeah. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Invictus. Congrats, brother. Congrats. Yo, maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na sa boss ko, Bawis. Yun, nahahabol ko lang. Trip Story, Travel and Tours, Crown, Seranigma, napaka-pogi. Siyempre, yun. Check nyo na lang sa accents. Thank you. Binigay ko yung round 1 kay Pistolero. Yeah, Pistol. Lakas nung ginawa ni Pistolero. Pero round 2 at 3 doon na. Kung presence, pareho sila sobrang lakas. Yeah. Kung angus lamang sa Pistolero, pero kung rap skills at saka heavy punches, Tama, Invictus talaga para sa akin. Round 2, 3 Invictus. So, Yeah, tama. pero solid na laban, underrated para sa akin. Underrated, yeah. Sa video, pero yun. Round 1 Pistolero, round 2, 3 Invictus. Yeah, tama. Yun, so binuto ko si Invictus. Siguro sa punchline count, sa round 1 mas lamang si Pistol. Medyo nagpapainit pa si Invictus doon. Sa round 2 may dalawang haymaker si Invictus para sa akin na lumapa talaga. So though may punchline count si Pistol pero di ganun kadami. Sa round 3 halos pantay sila ng punchline count pero yung mga haymakers ni Invictus yung nagdala. So Invictus. Parehas silang magaling sa laban na to. Sobrang dikit lang para sa akin pero round 1 kasi binigay ko agad kay Invictus. Round 2 para sa akin Tabla. Para sa akin medyo nakuha to ni Pistolero. Okay. Round 3 para sa akin na talaga yung nagpanalo kay Invictus kaya binoto ko si Invictus. Ayun, round 1 binoto ko si Invictus, no. Mas malakas din si Pistol pero mas trip ko lang yung materyales na ginamit ni Invictus sa round 1. Round 2 naman malalim yung hukay ni Pistol kay Invictus pero yung second half ng round 2 ni Invictus yun yung bumuhat sa round 2 niya. So Invictus pa rin round 2. Then yun, sa round 3 naman laki na ng agwat ni Invictus. Totoong pinatunayan niya, nadala niya yung buong arsenal, masyadong precise. Totoo. Yung lahat ng mga salitang binitawan niya. Yun nga, 1, 2, 3 Invictus. Tipsy. Ayun, magandang laban ng mga kampiyon, Pistol versus Invictus. Welcome back sa kanilang dalawa. Round 1 binigay ko kay round 1 parang parang ewan ko, nahirapan yata bumelo si Pistol. Pero round 1 binigay ko yun kay Invictus, malinaw kasi ang dami niyang haymakers. Tulad nung naglista ko pero
review nyo na lang sa battle. Pero mas lamang talaga, para sa akin kasi iba yung punchline sa Haymakers. Ang dami totoo. Haymakers ni Invictus nung round 1 at ang ganda rin ng pagkakasulat. Round 2, di ko alam kung anong nangyari sa buwelo ni Invictus, no? Parang nahihirapan siyang, ewan ko, parang ang layo nung, hindi pareho yung round 2 niya dun sa round 1. Kaya, tapos, naging effective naman yung, yung pinupunto ni Pistolero nung round 2. So, naging effective yon, yung wordplay, mongoloid, yung mga direktang punto niya na ang dali niya na isasapak. Kaya para sa akin, round 2 kay Pistol. Round 3, ayun, hindi na naging effective si Pistolero, lalo na dun sa mga personals niya. Yeah. Kitang-kita naman no, hindi siya naging effective doon. At yun ang naging pinakamalakas na round ni Invictus, yung round 3. Tapos yung mga room shaker niya, yung buong arsenal, sniper, kakapi bukas na ender niya na napabagay sa panahon ngayon. Kaya yun, round 3. So 2-1, Invictus, congrats. Ayun, so 'di ba, yung ender ni Invictus ay din yung na mention ni dito ni Tipsy. So ayun, tangina, umabot tayo ng 1 hour sa review na to, and sa tingin ko deserve ng dalawang kampiyon na to yung ganito kahabang review. Kung sila Luns at yung mga guest niya, baka nga mas mahaba pa, pero yun, isang solidong battle ang nasaksiyan natin ng Isabuhay 2022 champ at Isabuhay 2023 champ. So yun lang, hindi na ako magbibigay ng additional insights sa battle na to. I think nasabi ko naman na lahat, kung nasabi ko man. Pero ayun, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.